Anime Angas Demon Slayer Infinity Castle Special Episode. This episode may contain discussions of violence, emotional themes, and slight spoilers. Discretion is advised. This is also recorded live on Anime Angas Discord server with a live studio audience. Sulit yung bayad, hayop, animal. Tindi. Ganun. Oo. Ganun katindi yung feeling na, shit, eto na, nandito na tayo. Parang after ilang years lang naglalaban na. Tapos eto sa kabila, may laban din. Tangina, shit. Parang ganun comments ko. Tangina kasi. Ang sarap. Hi, ako nga pala si Aksa, ang host ng Anime Angas. At may kasama ako ngayon. Pakilala ka nga. It's me. Hi, I'm Gabriel. It's me, your resident anime reviewer. So, ayun, kamusta? Ano na bang ganap ngayon? Syempre, dahil nandito tayo ngayon, meron tayong isang podcast episode. So, may pag-uusapan tayo. Kagad. Parang hindi pwedeng hindi mangyari tong episode na to kasi sobrang pinag-uusapan yata siya ng buong anime world at buong think ko worldwide na din na sensation siya. Kaya hindi pwedeng hindi natin gawan ng podcast episode. Tama naman, di ba? Oo, Ano ba? kasi nga tayo, di ba? Anime podcast, kaya halos mandatory na dapat, gawa ng episode. Kumbaga, ito yung magpapa-legitimize din ng kasi kung nakikinig sila dati sa podcast, parang never pa nagkaroon ng anime focus na sa Demon Slayer yung topic. Kahit na yung Demon Slayer yung sobrang sikat na sikat siya. Oo nga eh. Tsaka ang pinaka naalala ko dito sa Anime Angas din, yung pinakaunang thumbnail ng episode ay Demon Slayer. So ngayon, maganda ding pag-usapan na rin siya kasi sobrang sikat na nung anime na tipong, ayun na nga, yung mismong pag-uusapan natin ngayon, yung movie, tsaka yung mismong impacto ng Demon Slayer sa buong mundo. So, ayun, ikaw ba, Gabriel, musta ka naman sa buhay-buhay? Hindi, ayun lang, ayos lang. Medyo, di lang hata, pero hype na ako sa usapan tong Demon Slayer. Like, kasi kung naalala mo, hindi nakakapakinig. Kung yung mga wala dito sa server, nagkakwentuhan na tayo before nun sa nung pinalabas noong August 20, parang August 21 pa lang, nakikipag-daldala na ako na, gawa tayo episode ng Demon Slayer, ganyan. Kasi, hype na ako kasi, mga hindi tao dito. Pinanood ko siya, nung weekends nitong August, bang petsa ngayon. Basta nung weekends pa lang siya panood, pero yung mga iba, nung mismong premiere. Kasi, Ikaw ba? kasi nung before nga din, in-announce na parang yung mga SM Cinemas pa, nag-announce na August 20, pwede nang bumili ng tickets. Tsaka hindi lang SM Cinema, pati Ayala Malls, pati Robinsons. Basta halos lahat ng cinemas dito sa Pilipinas ay nagbenta na ng tickets. Tapos parang nakakamangha lang kasi sa dami ng anime, parang ngayon lang nangyari din tong ganito na hindi ko sure kung punuan, pero halos lahat ay parang excited panoorin tong Demon Slayer na movie. Pero bago tayo mapunta doon sa movie na yan, syempre pag-usapan muna natin yung kung ano ba yung Demon Slayer. Baka kasi may mga tao dito na hindi pa alam kung ano yung Demon Slayer, baka hindi alam kung ano yun, kung ano yung mismong anime na yun, di ba? Kasi yun yung natin dito eh. Parang kailangan pagkwentuhan. So ikaw ba, Gabriel, ano ba yung Demon Slayer para sa'yo? Medyo tao dito. Hindi ko alam kung may karapatan na akong pero sa mga kasi hindi nakakaalam. As in, August 1, 2025 ko lang siya sinimulan. As in, hinabol ko lang yung Demon Slayer para makapanood sa sinehan. Kasi, hindi naman sa siguro yun, no? Considered pa nga ba yun? Bandwagon. Pero parang ganun na nga. Pero, ayun, hinabol ko siya hanggang
premiere ng nung August 20 nung Infinity Castle. Mm. Kaya pero ayun, mako-consider ko naman na sarili kong fan na kasi tinapos ko yung buong series. Pero ngayon mo lang, ba't mo naisipan ngayong habulin yung Demon Slayer? Kasi ang dami ng isa siya sa mga anime na kung anime fan ka ng generation na to, ito yung parang dapat mong panoorin. So, pwede ako papahuli. Kaya yun nga, parang di naman ka-cloud chaser tawag doon. Pero yun nga. Pero ito kasi yan, ang Demon Slayer yata na anime, wala akong facts na hawak ngayon, pero 2019 yata siya nag-start. And nung paglabas niya, syempre hype na rin yung mga tao dun sa mismong palabas. So ba't hindi ka sumabay nung mga moments na yan? Kasi nung time na yan, nanonood ako ng anime pero malayo ako sa kumbaga sa mundo ng anime. Kung nanonood man ako ng anime ng time na yun, sobrang handful lang yung mga tipong lang sa akin, alam ko magugustuhan ko kasi medyo din ako nanonood ng shonen nung mga time na yan. So, lumagpas lang sa akin yung Demon Slayer pero ang dami na nagsasabi sa akin na panoorin ko yan, maganda yan, ganyan. Lalo nung pagdating ng mga pandemic, doon nagsimula yan doon sumikat yan Ikaw ba? Saan mo ba to? Saan mo siya na-discover na sumabay ka ba nung kasikatan na to o pinaligpas mo muna yung mga season 1, season 2 saka ka humabol? Ayun, nung sa mismong Demon Slayer kasi, nung 2019 pa, sumasabay na rin ako. Kasi nung dati kasi yun nga, shonen anime fan ako. So, nung One Piece, Bleach, tsaka Naruto, syempre, naghahanap na rin ako ng mga kasunod na papalit sa kanila. Yung big three ng shonen. Tapos nung mga around 2016, tapos pa-present na, naglabasan na yung Boku no Hero, yun na nga daw yung parang magiging successor. Tsaka Black Clover, tapos Demon Slayer. Hindi ko nga sure kung big three din sila. Pero ang alam kong kasabay dapat ng Boku no Hero. Boku no Hero, tapos Black Clover, tsaka Boruto. Parang lahat B 3B. Big B. Parang ganun. Pero in Demon Slayer kasi, magulo yung pasok niya. Kasi, pagkatapos ng Demon Slayer, meron naman Jujutsu Kaisen tsaka Chainsaw Man. Tapos, tinatawag din nilang Big 3 na mga demonyo daw yun. Kaya, parang nasa gitna siya nung lahat ng yun Pero, kahit magulo yung pasok ng Demon Slayer, medyo sumakto din kasi nung moments na to, pandemic after ng 2019, parang doon na rin nag-rise yung popularity ng anime sa mga casuals. Tsaka, sa mga hindi yung mga anime fans, tulad mo. Isa ka na nga yata dito sa mga naapektuhan na yan Kasi, yun nga din napapansin ko. Kasi yung mga dating anime fans, yun nga, yung mga tagupa, mga 2010s to 2020s, hindi pa masyado maingay. Tapos biglang nag-iingay na nung nagdatingan yung pandemic. Tsaka yun na nga. Alam ko, pati yung Attack on Titan, doon din sumikat lalo pa. Dahil yun na yung mga pinagpapanood nila. Kasi before, ang mga uso, di ba, Sword Art Online, yung mga ganun. Pero, alam nating mainstream pero iba yung sa kanila. Iba yung category sila. Ngayon, sobrang naging mainstream na talaga sa Demon Slayer na kahit, pasok na pasok siya sa casual fans. Ang galing lang. Hindi ko maintindihan. Baka yun yung mga kailangan natin pag-usapan dito kung anong formula ng Demon Slayer para makuha niya lahat ng fans ng anime, pati yung mga hindi gano'n ka-fan ng anime. Diba, Gabriel? Mga talagang hakot lahat kasi nung nasa sinehan ako, napansin kong mga nanonood, talagang yung demographics niya sobrang lawak. Hindi lang siya yung alam mo yung this stereotype pero yung mga kapag sinabing common anime fans na
mga nakaitim lagi, ganun, tapos mga nakaganon. Pero ito, iba-iba yung ano, may babae, may bata, may matanda, may mga ano pa nga mga parents na sinamahan yung mga anak nila. So, talagang ano siya, naging animation na ang casual, pero hindi siya ganun kahirap intindihan, kaya siguro patok din siya. So kaya tingin ko din na hindi muna natin dapat pag-usapan yung movie kasi parang bago natin i-analyze yung movie, kailangan alam din mismo natin yung mismong anime, kung paano siya sumikat, kung paano siya naging pasok sa sa mga fans, tsaka doon sa mga normies na tinatawag na nga nila. Ganon. So, Oo. ang galing lang nga, may nag-mention dito sa chat, si Mochi, na sumikat din daw yung yung mismong Demon Slayer dahil sa opening ng season 1. So, 'di ba, parang pasok na pasok agad yung kanta ni Lisa na Gurenge dun sa Oo. sa timeline na yan, parang naging national anthem din siya. Tapos, paano ba? Mm. Ikaw na bahalang kumanta. Hindi kasi, ano siya tawag dito, kahit di ka ataf, kasi ako alam ko yung kanta ni Lisa na yon na Gurenge, kahit di ko pa napapanood yung Demon Slayer. So, naging ano nga siya, naging parang anthem siya ng mga, ano bang matawag na generation yan, mga new anime fans ng product ng 2020s. Like kapag kinanta mo pag narinig lang yung parang alam na nila agad na kung saan yun. Parang yung, siyempre, mga kapanahunan nga ng mga Naruto fans dati, di ba? May mga theme song na rin. Kahit yung Attack on Titan na yung opening one. Tapos biglang, parang ibang generation na talaga tong Demon Slayer. Ibang generation na tina-target. Pero kinonect niya yung mga new generation sa old generation ng anime fans. Ang galing nung naging datingan niya. Pero, di ko maintindihan. Siguro ako magiging pangontra dito sa podcast mamaya. Kasi hindi ko din masyadong, hindi din man ako sobrang naging fan ng Demon Slayer. Tagal-tagal. Oo. Ano lang din. Para lang i-share sa inyo. Tapos, so, di ba, ang ganda ng opening, pati yung animation ng Ufotable niya, yun yata din nagdala daw dun sa mismong anime ng Demon Slayer. Kasi, ito na, siguro sa akin nang manggagaling to na, hindi naman daw ganun kaganda yung manga ng Demon Slayer. Ang term nila, mid pa nga daw yung kwento. Sobrang simple lang, ganun. Pero, sobrang, andali niyang i-adapt sa anime na, andali ding tangin na, dami ko na isip na word pero andali niyang i-digest ng normal na tao nga. Na, di ba napakasimple na ng kwento? Kasi, tulad ng mga isekai Straightforward series. lang Isekai series na nilalagay nila yung summary ng title. Kuwari, I have been reincarnated as a slime. Parang ganun. Ito, title lang nito, Demon Slayer So, papatay mo siya. Yun lang yung mismo niyang mission. Yeah. Ganun lang ka-diretso ng kwento Straight to the point talaga na pag nakita mong Demon Slayer, parang di mo na kailangan pag-isipan na tungkol saan kaya to. Kasi yung iba, say, hindi, para makakompare ko siya sa mga Attack on Titan Pag sinabi mo mga Attack on Titans, title pa lang, may konting idea ka na kung ano yung concept saka premise nung nung anime. Same dito sa Demon Slayer na Demon Slayer, as in, nag-i-slay ng mga demon. Ganun. Tapos yung, sobrang straightforward lang din ng buong kwento na may onting backstory, ganun. Tapos yung bida, tingin ko relatable naman sa lahat. At saka yung ang magaling kasi sa anime din, lalo sa mga characters, na parang iconic kaagad yung mga itsura ng mga characters. Mahirap kasing makabenta nun di ba? Yung parang, kuwari kila Mickey Mouse, parang itim tsaka pulang shorts, tapos yellow na sapatos. Parang alam mo na kaagad kung sino yun. Pero yung kapag kila Tanjiro, gets mo na kaagad yung checkered na black and green. Yung mga ganong pormahan. Tapos yung ibang characters din, makukulay. Kaya tingin ko, ang galing talaga dahil naging marketable talaga tong Demon Slayer. Parang easy on the eyes. Ganun. Parang Reddit Parang no? Di ba? Ang galing.
Ganun yung ano niya eh. Saka yun yung mga ano eh, kung may nakapanood dito ng Gintama, parang meron dong episode na paano gumawa ng ng sikat na shonen. Yung tipong dapat daw silhouette pa lang alam mo na kung sino siya. Mm. Parang mag-a-apply siya kila Tanjiro ganyan. Tapos yun nga gaya na banggit mo sa aesthetic pa tawag doon sa damitan nila. Alam mong sa malayo pa lang yung kagaya compare natin sa ibang anime, si Mm. Luffy naka-straw hat, automatic Mm. ganun. Si ano pa ba? Wala akong maisip na ba pero Naruto, ganun. anime fan eh no. Naka-jacket. Okay, Naruto may nakatawag doon yung headband. Mm. Yung mga ganung saka feeling ko nga to yung gumawa ng Demon Slayer parang talagang lumaki sa Shonen Jump kasi huling-huli niya yung yung formula na ito yung mga pwedeng ibenta sa mga merch. Kagaya nung nabanggit mo yung checkered na jacket. Mm. Tapos yung kay Nezuko na yung subo-subong bamboo. Yung mga ganong Bili ka ba nun? Bumibili ka ba nun? Ginagawa mo dun. Bibili ako ng Ah. pero pahaba yung subo, no? Charot. Sige, sabi mo yan. Hirap Hindi, yun mag-guess. nga. Oo, no? Ang marketable nga niya. Lalo kung ikaw yung bebenta ka ng mga merch niya, ang dali niyang ibudol sa mga sa mga mahilig sa mga ganyan. Tsaka, syempre, dahil shonen. Shonen naman talaga pinaka-popular na anime genre. Sige, sa akin naman gagaling yun. Pang sikat talaga siya, pang casual din yung target. Tapos, shonen jump pa. Tapos, ang pasok din kasi dito, yung dami ng characters na pwede kang makarelate, mga ganun. Ang dami ding makikitang mga kulay-kulay. So, ang ganda nung concept na yon. Tapos, yun na nga, balik ko na din sa Ufotable na ang galing nung pagka-animate nila na ang sarap talaga tingnan eh. Nung buong mismong anime na lang na parang work of art talaga yung pinapanood natin. Kasi yung kwento, wala akong masabing kakaiba eh. Kasi bilang matagal na nanonood ng anime, siguro nag-expect lang ako ng malalim-lalim na kwento or parang kakaiba man lang. Kasi sinabi na nga natin mga formula na may kalaban, may paghihiganting kailangan gawin, ganun. Tapos may mission siya, lalabanin yung pinakamasamang nilalang, ganun. Parang napanood na natin yan sa mga dating anime. So, pero syempre, for the newer audience, bagong-bago talaga sa kanila yun. Ano masasabi mo dun? Hindi, mas maganda siguro kung ikwento natin yung yung pinaka parang di naman plot. As in, ba? Kung ano yung concept ng Demon Slayer. Kasi sabi mo na andali, parang napaka-basic ng may kalaban, may ganun, may mission. So, ano ba yung yung niya, pinaka-kwento sa pagkakatanda mo? Ayun nga, dahil sila pa mabalikan. Alam na dapat nila yan. So, parang lang naman. Pinatay yung mga magulang niya, tsaka yung mga kapatid niya, tapos natira si Nezuko. Yung si Nezuko naging demonyo. Kasi yan, kailangan niyang, gusto niya ipaghiganti nga lahat at para patayin niya yung Demon Slayer na si Muzan. Ay, Demon na si Muzan. So, yun lang yung mission niya. Tapos, nagpapalakas. Yun yung pinaka, niya role niya dun sa kwento. So, syempre, habang gano'n, nakikilala natin na mayroon ding ibang mga Demon Slayers. May mga Hashira, may mga, nakalimutan ko pa kung anong mga levels pa. Pero yun na yung formula. Tapos, bawat episode, merong bagong demon, nakakalabanin. Tapos, biglang na din, mapapatay, tapos mas lalakas siya. Tapos, next arc or next season, mas malakas naman na demonyo kakalabanin. Pero may mas malakas na technique na siyang ma-unlock. Ganun. Ano naman sa'yo? Yun nga, parang tama yung pagkakasabi mo na kung aalisin mo lahat ng mga pangalan na binanggit mo na si Tanjiro, si Nezuko, si Muzan, parang pwede mo siyang ilipat sa ibang anime na mag-work pa din yung yung kasi ganun nga yung pinaka-formula ng shonen na may
may MC na meron siyang long-term goal na kailangan gawin na yun yung magpapahaba sa buong shonen. Tapos, yun nga, magkakaroon siya ng mga bagong kaibigan, tapos technique, ganyan, laban, ganun. Kumbaga, yun yung formula nga. Kaya, siguro, yun din yung isang factor na kaya sobrang bumenta rin siya kasi di siya mahirap intindihin. Mm. Lal- lalo kung ano ka lang, bagong anime fan ka kasi tayo or ikaw batak na sa anime na ano, naghahanap ka na ng ng bago. Ayaw na niyang angkinin eh. Pero sakto nga siya, lalo nga sa newer audience. Pwede nang good starting point na rin siya sa anime. Pero medyo kahusga-husga din dahil yun na nga, bilang yung mga anime veterans kasi medyo din, nanggi-gatekeep. Na parang itong mga bagong fans na to, yan lang alam mo, Demon Slayer, ganun. Mas madami pang mas magagandang anime dyan. Pero syempre, dapat hindi natin i-gatekeep. Dapat welcome natin lahat ng anime fans. Kahit tama naman Ganun talaga. Oh. Dapat kung may mga gusto ko i-recommend na ibang anime, syempre, huwag nyo sabihin na may pangit naman yan. May mas maganda pang anime dito. Ganun. Dapat, Kumbaga kasi mm. nag-start din naman sila sa mga ganyang anime na kumbaga sa vanilla pa, ganun. Mm. Pero, sige, balikan natin yung mismong Demon Slayer, kung paano siya sumikat na sumikat. So, tingin ko talaga doon sa may 2020 na time ng pandemic, walang mapanood yung mga tao. Tapos sobrang ingay nung kanta ni Lisa. Tapos sobrang ganda ng animation nung mismong Demon Slayer na yun na, tangin na. Biglang panalo na. Okay na to. Sobrang gandang anime na to. Tapos susubaybayan na nila na every year may bagong release na season. Alam ko maaga nga yata natapos yung manga nito pero kahit papaano yung mismong anime nagtuloy-tuloy siya yearly. Kahit arc by arc lang, kahit mga 10 episodes or 12 episodes lang yung lumalabas. Okay na rin, di ba? Oo. So, doon mo makikita na iba talaga ang demographics saka audience itong Demon Slayer kasi may mga fans na natapos na yung manga pero ito wala akong dito parang source or what. Pero feeling ko mas na-dominate ng casuals yung yung Demon Slayer na wala silang paki sa manga. As in, di nga siguro nila alam na galing sa manga yun. As in talagang pinanood nila yung Demon Slayer as a series dahil nagandaan lang sila ganun o kaya maingay. Sila yung mga kumbaga di lumalabas sa algorithm nila yung mga spoilers ganyan kasi sobrang distant talaga sila na na fans. May mga kilala ako na as in di sila gano'n nanonood ng anime. Siguro kung nanonood sila ng anime sa isang taon, pa isa-isa lang. Yung pa isa-isa na yun, yung Demon Slayer pa, ganyan. Kasi siguro, nung pandemic, di ba, wala nga mapanood, nagkaubusan ng palabas. Napanood nila yung Demon Slayer, tapos, di naman sila totoong anime fans. Then, naging na nila, parang routine or naging commitment na tapusin yung series kahit yearly lang yung labas. So, kung lalabas yung bagong yung season, papanoorin namin, ganyan. Basahin ko yung chat dito sa live. Sabi, na-curious daw kasi nasa top 10 ng Netflix. 'Di ba? So, madami yung Tsaka ang daling, pag tinitingnan mo nga, yung kulay talaga mga rainbow colors. Parang, ang ganda lang. So, siya, clickbait din. Tapos pag pinanood mo yung kwento, okay din. So, tingin ko, merong kakaiba kasing ginawa tong Demon Slayer na after nung mga arcs niya, in-announce na magiging movie na lang yung mga susunod na niya, season. So, movie only. Ang gusto ko kasi pag-usapan dito, nakapanood ka na ba ng mga anime movies before Demon Slayer, Gabriel? May moment ka ba dati na nanood ka ng anime movies? Sa SM, ganun. This year lang. Pero yung kasi, Ha? hindi siya yung
Hindi siya, tawag dito, alam mo yung binili, ganito, ganyan. Parang invite kasi siya nung nanood ako nung Hatsune no Miku. Movie? Miku Who Can Sing. Oo. Miku Who Can Sing, ganyan. Saka yung mga Talaga? ano pa pala, ano din pala ako niyang mga ganyan, yung mga Weathering with You, saka yung Hello World, ganun. Mm. Pero, Basta alam mo naman. yung feeling na yung pag pumila ka doon, alam mo yung pwede ka pang mag-vertical, mag-tumbling-tumbling kasi walang pila. Oo, di ba? Papasok ka doon sa Weathering with You. Alam mo yun, pwede kang doon humiga sa dalawang silya kasi di siya puno. Mm. Tapos, medyo ka pa. Parang ikaw pa yung weirdo kasi kung kunyari may kasabay siya na sikat na, let's say, Movie. Hollywood. star Yan. cine, movie na Okay. Hollywood na Marvel, ganyan, o kaya mga star cinema. Tapos makikita ka nila na nakapila ka dun sa walang may pila, liliko ka dun sa cinema, kunyari, cinema 4 na kayo lang yung manonood, May parang number pag-iisipan ka pa. pa na, siguro, mag-ano siguro to magbebembengan lang dun sa loob, kaya naghanap ng palabas na walang manonood. Grabe naman comment yun. Pero, totoo nga din. Hindi doon sa part na sinabi niyang bembengan. Pero, lalo na ng mga before years na yung mga anime movies. Ako na lang din mag-share na dati kasi, nagpapalabas din ng movies ng One Piece Film Red, yung mga ganun, kahit mga Naruto na movie Mm. sa sinehan. Nakakapanood pa ako nun at sobrang wala talagang tao sa sinehan. Tapos pakiramdam mo, ba't ko ba ginagawa sa buhay ko to? Pero mura pa yung sine. No? Oo. Parang ikaw yung may problema, no? Parang, pero okay lang kasi ibig sabihin, ako lang or mga onti lang talaga anime fans dito na willing gumastos para sa isang anime. Tapos ang naging tingin ko rin kasi doon, yung mga anime movies kasi na ganun, mga side stories lang kasi ng anime. Parang hindi naman siya canon talaga doon sa Ah, storya. So, okay lang. Kuwari, One Piece mm. Film Red or yung mga ibang stories na ano. Or yung kahit yung Naruto Oo. na napanood ko. Yung parang Paboruto na nga yata yung napanood ko na yun dati. Parang onti-onti Mm. lang yung mga nanonood sa sinehan. Pero ito, kinokorek ako ni Gian. Yung One Piece Stampede daw, saka One Piece Red, puno sinehan nung nanood siya. Ayun, baka yung ano yan, opening. Kasi pag Oo. opening, di ba, lagi naman doon sila napupuno. Oo. Kaya ano, tapos may comment dito si Yuno, people often pirate anime movies since it's easy and ayun, walang pera. Totoo naman, lalo naman nga dito sa Pinas. Pero syempre, yung mga Oo. lalo na nga nung panahon dati, 'di ba? Saan ka ba, wala pa naman Netflix nun mga time na yun. So pinipirata nila tapos willing ka manood ng sine, 'di ba? Kaya Oo. nakakapanibago lang sa panahon ngayon na lalo dito sa Demon Slayer, parang manghang-mangha ako doon sa nangyayari na grabe, Mm. parang punuan yung mga sinehan. Kino-compare ko to doon sa mga dating movies Tapos siguro isingit ko na rin, i-compare din natin doon sa movie ng Demon Slayer na nauna bago to, yung Mugen Train. Alam ko meron pa isa eh. Or hindi lang Mugen Train eh. Alam ko nagpa-movie din sila na isa pa eh. Y- Ano yun, yung Gabriel? To the Hashira arc. Oo, di ba? May isa pang movie ganun. Doon galit na galit. Doon talaga nainis yung mga tao. Pa sila Oo. nagbayad. Parang early Kasi anong release nangyari, lang. Here you go. oo. Kumbaga, hindi naman to spoiler, pero ang nangyari nga dun sa To the Hashira training arc ng movie, parang last few episodes nung Swordsmith Village arc, tapos first episode ng nung nung Hashira training arc. Kaya parang alam mo yung para pang ninakawan, tapos pagka na ako sa'yo, dunuran ka pa. Ganun yung feeling. Oh, may pagkaganon nga na kasi yung lalo sorry, balikan ko lang ng konti sa Mugen Train Parang pinanood nila, satisfying naman yung buong Mugen Train pero nung Entertainment District, nilabas pa rin yung Mugen Train bilang separate Series. na series or season din siya. Siyempre, para makahabol din yung mga fans. So, ang nangyari, naging early access lang siya. Pero ang lala nga doon sa may Oo. Hashira training na parang kailangan pa ba talagang gawing movie tong part na to? Tapos kailangan pa bang parang nadismaya din yung mga nagbayad na ano ba tong napanood namin to? Yung
Ano lang siya na training, Oo. parang di ko na natin pinanood kasi nung una pa lang, nung sa Hashira, yung sa Mugen Train, ano, sure na parang hindi pa siya worth it panoorin sa akin kasi parang di naman nga din ako naging ganun ka-fan tsaka ayoko din gumastos. So, parang di Mm. pa kailangan panoorin to, sabi ko. Tapos okay din, after ilang months, lumabas na rin na magiging anime din pala siya. So, tsaka nag-wait din sa Nakaligtas pirata ka. iba. Oo. Oo. So, dito tayo maninibago kasi siguro pwede na natin pag-usapan yung mismong ano na to, no? Sa Infinity Castle na to. Kasi Oo. after nung Hashira training arc, yun na yung naging announcement na yung buong magiging next seasons, hindi na magiging seasonal anime, kundi magiging trilogy na siya ng movie. Parang, Mm. ano naging reaction mo dito? Nung unang in-announce, to be honest, di pa ako nanonood ng ano nun, Demon Slayer. So, alam mo yun, nakikiyoyo pa ako na, ano, tumugin peperahan lang kayo ng mga tao, ganyan, na, Mm. peperahan lang kayo ng, nung Studio. studio na, tapos, ang mangyayari pa, every 2 years, ganito, ganyan. Then, nung napanood ko na, naisip ko na, okay, parang, first time tong ganito na kasi 'di ba nabanggit mo kanina yung mga movie dati kaya siguro di rin bumibenta kasi canon yung mga kunyari yung mga One Piece film Mm. dati na kagaya nung ano ba ibigay ako sample yung Strong World yung mga ganyan Mm. tapos yung mga Gold Mm. na pag di mo siya pinanood carry lang kasi ano lang parang treats lang siya sa mga fans pero ito kasi talagang continuation na ito na lang yung way mo para matapos yung series. Kung di ka nagbabasa ng manga, Mm. doon mo na siya may experience. Tapos, may ano na rin sa tao ngayon na ano na, ewan ko kung yumaman ba ang mga tao, talagang willing silang gumastos na talaga ng ano, ng pera sa ano Anime. nila, sa mga hobbies, o sa anime, sa hobbies nila, ganyan. Mm. Parang yun na yung ano kumbaga yun yung healing inner child moment nila, ganyan. Mm. Kasi dati naman, baka siguro dati nasanay mamirata. Ngayon naisip na rin nila na parang kailangan din ano, bigyan pabalik yung mga studios tsaka animators. Parang yun yung tingin ko naging dating Mm-mm. dito. So, siguro doon tayo magsimula din doon sa mismong Hashira training arc. Yun na to. Ito na yun. Yung dulo. Oo. Oo. Kasi, ang pangit naman nga talaga nung buong ano, nung buong series yung mismong season na Hashira training, parang nagte-training na lang to. Na parang nagpapahinga na lang sila tapos na yung mga laban. Tapos biglang Mm-mm. iipunin pala doon sa dulo lahat ng buong kwento, di ba? Na, Oo, kasi nung una nga, oh, kasi nung una, kasi parang ano yan parang nag-post ata yung IGN ng ratings about sa ano, Hashira Training Arc, parang ang mm, binigay ata nila, di ko sure parang 4 out of 10, ganun. mm, So, edi ako, parang sabi ko, defend ko na, ang aarte nyo naman, parang di nyo ba na gets yung point ng ano, ng Hashira Training Arc na ito yung build up, parang ito yung huling pagkakataon na makikita nyo silang masaya, ganyan, mm, na chill-chill lang. mm, Pero nung pinanood ko na yung Hashira Training Arc, binge to kasi kakatapos ko lang ng Swordsmith. oo, Hindi parang alam mo yung parang ano yung hype na hype ka parang okay, ito na, papunta na ako sa movie Hashira Training Arc. oo. Alam mo yung ano, bakit ang word ko pero ano, yung Ano, sabihin ko ano? pa to, teka lang. Sabi mo na, Iki. Alam mo yung matigas na tapos nilambutan ka pa. Kasi ano, andun na talagang hype na hype ka na gusto mo ng bakbakan ng ganun. Tapos biglang magiging parang slice of life na ano, di naman slice of life, pero alam mong kahit siguro bagong anime fan ka, ramdam mo na pinapahaba na lang to para mabuo yung isang season. Mm, Kasi sa mga nababasa ko sa manga,
Itong Hashira training arc, ewan ko, pa-correct na lang sa mga Manga readers. mag-verify. Oo. Parang manga readers na yung buong Hashira training arc, parang ilang panel lang daw yun sa manga. Sabi nila. So, talagang pinahaba lang talaga siya sa isang buong season. Tapos sa isip ko, paano yung mga nag-abang nito? Kunyari yung nag-abang ng 1 taon para dito sa season na to. Ano kayang na-feel nila? Basahin natin yung chat ni Cream Cat dito na ilang chapter lang kasi yun, tapos ginawang buong season. So baka parang ginagatasan niya kasi talaga yung dating. Pero syempre kung anime fan ka nga na walang alam sa manga, parang ako kasi dahil nakita ko na yung formula ng Demon Slayer, pagkatapos ng isang matinding laban, puro kwentuhan, puro pahinga, tsaka training. Parang gano'n na palagi eh. Oo. So, parang tinanggap ko na rin na ganyan yung mangyayari. Ewan ko kung bakit ang arte ng iba na ang binabaan ng reviews tsaka nag-expect ng maganda. Pero, ang ano kasi ang dating nga din siguro kasi sa Hashira training arc, parang nag-expect sila ng laban ng kahit upper demon man lang or kahit may matinding Oo. magiging kalaban. Kaso, tingin ko yun talaga yung nagpa-build up sa ating lahat eh. Kaya tayo nandito ngayon. Oo. Kaya din tayo nagpo-podcast ngayon. Kaya kayo nanood ng movie. Ang galing, gago. Ano yun? Yun nga, parang talagang blue balls ka na eh. Kasi, yung kung sa last episode nung Hashira training arc, alam mo talagang pagkatapos ng episode, mapapasunto ko sa pader na, next year pa, ganun. Okay. Tapos, yung panaramdaman mo, no? Bilang bininge mo lang. Oh. Last year kami nanood yun. Yun nga yung iniisip ko sa POV nyo, parang sa isip ko, ako na, yung natapos ko yung Hashira training arc, as in, August 19, kung August 20 yung showing, sabi ko nga dito sa chat sa server na, parang pagkatapos ko ng Hashira training arc, mga pa lang nun, mag-11, mag-12, ganun, sabi ko, gusto ko nang pumunta sa SM para manood nung midnight screening kasi yun parang yun nga yung sa part na nahuhulog na si Tanjiro dun sa Infinity Castle. Dun pa lang na parang gigil ka na gusto malaman yung mga nangyayari kasi yung mga palitan ng mga salita talagang hinahype ka na eh. Hindi, grabe, sobrang kasi talaga yung hype dahil parang final boss energy na like, yun na nga, balik ko din bago mahulog si Tanjiro, yung nagtipon-tipon lahat ng Hashira, tapos biglang nandun na si Muzan, tsaka parang naging trap na lang. Di ko sure kung rush yung kwento, pero saktong-sakto talaga kasi after nung sobrang bagal na na yun, na season na yun, biglang may ganun na nagsasama-sama tayong lahat, tapos nandito na yung final boss kagad, tapos tinatrap nila yung final boss, pero yung pala sila tinatrap. Parang ganun. Napakasimple lang makita, pero at least ang isa pang nagustuhan ko dito sa Demon Slayer, halos lahat ng characters may highlight ng kanilang skills. Talaga, parang ibang-iba sila. Ibang-iba sila sa bawat technique nila. Alam kong may mga ibang, siguro, mga elitista na mag-argue na napakasimple naman ng mga water breathing ba na yan, mga fire breathing na yan. Pero, mas madali talaga siya sa casual eh. Kahit mga insect breathing, mga wind breathing, ang dali niyang, tas yung mismong animation talaga, yung mismong mga linya. Ang ganda nung kulay. Hindi ko ma-explain na maayos, pero tingin ko, kung napanood niyo rin naman, nakikita niyo rin yung mix ng 2D tsaka 3D. Tsaka yung mga, anong tawag doon? Basta yung 3D nga. 3D animation din dun sa mismong palabas. So, ang ganda. Ayun na nga. Nandun na si Muzan, tapos biglang kumatok, tapos nahulog na silang lahat. Yun ang tapos na. Next year na kayo. Tapos movie pa siya. Swerte mo nga din dahil one day lang ay hinintay mo. Kami, parang nagdadalawang isip talaga kami kung pipiratahin ba or ano bang dapat ba panoorin to ng first release, ganun. Ano yan? Oo. Hindi, parang kasi yung iba feeling ko dahil bitin na
yung mga for sure na sumilip na sa manga ganyan kasi di na kinaya. Kasi parang yung ganong, yung pa kasi yung pagkakabitin, di ko ma-explain eh. Yung bitin na talagang, kumbaga pinakain ng sabaw tapos biglang nakita mo sa dulo nandun na yung yung steak. Mm. Naglalaway ka tapos biglang sasabihin sa'yo na hep hep hep. Next year Ah, na. Ganon. mm. Ewan ko, basta di ko alam kung kaya pang ulitin to sa mga susunod na anime movies or sa mga posibleng mangyari man sa ibang anime ito. Kasi, sorry, kung matatanong lang saglit kasi alam ko, yung mga susunod kasing mga movies, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, tsaka kahit alam ko Dandadan, di ba may mga movie na rin na ganyan? Yung Eye of the, Mm-mm. ano nga ba yun? Early release. Evil Eye Evil Eye. na movie. Pero parang tinatry nilang gayahin to sa Demon Slayer. Pero ang hirap makuha nung ginawa ng Demon Slayer na movie exclusive lang siya, canon story. Tapos yung sobrang binlubols ka nga, binitin ka para panoorin. Na eto na, final battle Mm-mm. na. So, panoorin nyo na lang sa sinehan to. Kung hindi, ede FOMO na kayo. Or Oo. wala kayong, Mm. wala kayong Yun mapagkikwentuhan. nga. kayo. Yun nga yung Mm. feeling ko yun din ng kaya hanggang ngayon blockbuster siya na after, kasi sabi mo nga kadalasan sa mga anime films, unang araw lang dun lang yung puno. Pero nung nagbo-book ako sa SM Tickets o kaya sa Ayala Malls, Mm. nagbo-book ako nung 20 hanggang hanggang nung hanggang Linggo kasi nung pinalabas siya ng Wednesday, diretso hanggang Sunday wala ka nang makikitang maayos na seat unless gusto mo ng mabanlag sa loob ng sinehan na sa harap Sa ka harap ka. manonood o kaya sa gilid-gilid ganyan. Mm. Tsaka hindi kasi, yun nga, hindi pa stand-alone anime ito eh. Kailangan may context ka pa doon sa mismong series. Yung dating. So, ibig sabihin, sobrang popular na talaga nung anime series. Para panoorin siya ng ganito. Mm-mm. So, tingin ko doon na natin pag-usapan to na may fact tayo dito nakasulat na Demon Slayer Infinity Castle reportedly made 1.7 billion yen in the first day of release. Tapos natalo niya yung Mugen O, diba? Train. Ano ba? Deserve ba? Ano ba? Paano nangyari to? Anong masasabi mo dito, Gabriel, sa... Ito, fact daw to. Oo, pero kahit di na tayo medyo may rep sa Japan pero dito na lang sa Pilipinas. Mm. So, based sa nabasa ko, yung itong Demon Slayer na yung biggest opening date this year sa Pilipinas. So, lahat ng movie na pinalabas sa Pilipinas, itong Demon Slayer yung may pinakamalaking gross. Parang ang number 2 ata is, kung tama ako, yung Final Destination na movie. So, doon pa lang, kaya nakita ko sa post ng ewan ko nung page yon na si Tanjiro na nga daw yung box office king ng ng Pilipinas kasi grabe yung yung niya na yung total gross na bentang ticket parang nasa na ata. Ewan ko tama, 600 million ba o 200 million, parang ganun. So, Yun nga parang natalo niya rin sila, baka na to. Madami siyang... Pero mas hindi ganda. naman niya natalo kasi nakita ko rin na ang pinaka-popular daw, Inside Out. Tapos yung Hello Love. Again? Alden. Ibig sabihin, may na dito, may lugar na talaga sa anime world. Basta tanggap na yung anime sa Pinas. Baliktad. Parang ganun. Parang ganun yung dating eh. Parang, talaga ba? Kasi isipin mo parang di naman siguro tawag ito, parang common knowledge naman ata na di na ganun kamura yung sine ngayon. So, ang dami nagkasabi lalo na sa social media na doon mo makikita na medyo echo chamber minsan yung social media na sasabihin na ba't pa ako manonood yun lalabas naman yan sa Netflix ng after 3 months, ganun. Sa Netflix, parang 500 lang, 1 month na, ganito, ganyan. Pero nung sa sinehan, nakita mo, punong-puno.
As in, Di- pipila ka ng ano, ang Ito tagal. pa, di lang puno. Naka-costume pa yung mga manonood ng Demon Slayer. Tapos, wala na ako sasabihin doon. Pero iba, nanood pa ng IMAX, Directors Club. Basta yung mga exclusive pa na ano. Parang, para sa isang anime movie, gagawin nyo yun. So, nasa ibang mundo na tayo. Di ko, Mm. parang Minsan sabihin mo yan ng mga 2000, so 2010, ganun. Nanonood ka lang anime. Oo, Parang, sinihan. Parang di ako maniniwala. Eh ngayon, pwede na no? Lalo't Demon Slayer pa. Galing. Ang Parang ikaw galing pa yung ng- ngayon, ikaw pa ngayon yung kukutsahin na kunyari, alam na, na anime fan ka tapos sasabihin na, wala, di ka nanood ng Demon Slayer sa sinihan? Yun na nga. Pinirata mo, kadiri ka naman, ganun. Ganun na nga ang klase. Grabe na. Lalo na sa mga ng tao dito, kung di nyo pa napapanood. Buti na sabi na rin ni Gabriel. Tingin ko, nakaka-FOMO, nakaka-OP talaga ngayon. Na hindi panoorin yung Demon Slayer agad-agad. Di ko ma-explain yung pakiramdam eh. Kaya, nung una nga din, wala akong planong panoorin siya nga. Di ba sinabi ko? Kahit opening day. Ayoko kung may mga Oo. kasabay. Ayoko din kasi madaming tao kasabay. Pagka-introvert pa rin eh. Mm-hmm. Pero parang nung takot na takot na kasi ako sa spoilers din na maglalabasan yan pagkatapos. Tapos, yun nga, may mga magkukwentuhan. Tulad ngayon, tulad ng ginagawa natin. Nakaka-OP. Oo. Kahit onting hints lang, ayoko kong marinig sa inyo yung mga nangyari eh. Naiinis ako eh. Hope. Pero, nakikita mo, nagko-profile pic na ng mga Demon Slayer yung Oo, mga tao eh. dito sa server. kasi, medyo blind talaga rin ako. Kahit alam ko naman, syempre, siguro yung mga tao dito, may spoiled na rin sa Demon Slayer. Kasi dati pa nire-release yan na kung ano yung mga mangyayari sa mga Ashera, mga ganun. Doon ako naiinis eh. Alam na rin kagad natin eh. Pero, tinatry ko pa rin i-avoid yung mga spoilers na yun. Kahit hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung ano yung pa yung mga mangyayari sa susunod kahit na panood na namin yung movie. So, sana yung mga tao dito, tangina nyo, sana huwag nyo i-spoil yung manga. Ano lang kami, mga casual anime fans lang at naiwasan pa rin naman namin siya. So, ayun naman nga talaga. Ano pang mga gusto mong sabihin, Gabriel? Parang din nga nabanggit mo na, kasi di ba ayaw mo nga siyang panoorin ng umpisa na sa isip mo, di ka naman ganun ka-fan. So, nung nanood ka, ano yung type ng pinanooran mo? Kasi nabanggit mo, may Director's Club, may IMAX, may normal 2D, giyan, may a giant screen. Alin dun yung pinili mo? Normal lang ako. Normal SM cinema lang. Mga mumurahin lang. Di ko siya in-IMAX. Pero balita ko may mga tao nag-IMAX dito. Pero so far, magaganda na rin kasi mga sinehan ng SM ngayon. Uy, SM, ano yun nyo kami dito Sponsoran nyo naman kami, baka may manood pa. Ayun, magaganda na yung sinehan nila kumpara dati. Mababango na rin. Kahit mga kasabay mo, mga Demon Slayer fans, mabango pa rin yung yung mismo sinehan. Tsaka amoy popcorn pa rin. Kaya nag-normal lang ako, pero sobrang swabe pa rin naman kahit yung music. Kahit yung buong tunog nung Pinag-chat dito. Yung SM Taytay daw amoy pa ayusin yan. Papalinis natin yan. Ikaw, Gabriel, saan ka pa nanood? And so, kasi dahil nga masyado akong pabida or what. So, pinupush ko mag-IMAX kasi sa logic ko, minsan lang naman, tapos kailan pa yung susunod na movie at 2 years after pa. So, ipupush ko na nga na IMAX, pero as I mentioned earlier na tawag dito, halos puno na yung lahat ng mga IMAX hanggang weekends. Kating-katin ako. Nung nga lang nung Wednesday pa lang kasi nasa Trinoma ako. Gusto ko nang manood, gusto nga lang puno na rin. So, nagplan kami ng Sabado na lang. So, doon ako napunta sa may bago sila a giant screen ng tawag. So, di ko alam kung gano'n siya kalaki compared sa IMAX, pero malaki yung screen. Though, di ko alam, baka parang
first time ko ulit manood ng sine. Parang ganoon lang din. Di ko alam na malaki na ba yun nung nandun ako. Pero medyo mura-mura naman nun doon compared sa IMAX. Saka nakakatawa pa nga dyan. Kasi lang medyo malayo lang na yung pinangbili ko ng ticket doon. As in, di ko pa pera dahil may nagbigay sa akin dito sa server ng $30 nung nakaraan. Bakit? So sa isip ko, Bakit may nagbigay sa'yo? Ba't di ko alam yan? Ano yan meron? Para panurin yung Demon Slayer? Paano yan? hindi, wala yun, parang sikretong malupit lang yun na may Okay. nangyari dito na dare lang. Tapos, Mm. so, kaya parang wala akong pake kung mag-IMAX ako kasi sa isip ko meron akong pera galing sa AXA. So, ang dating yung AXA pa yung nag-sponsor nung panonood ko ng sinihan kasi kasya 2 ticket eh. Mm. Ayun, kaya medyo di ako sa gastos noon kasi sa isip ko may pera ako na pambili ng ticket. Pero Nang hindi ako Pero solid naman yung movie experience mo. So, sabihin na natin na libre na yung load mo, tapos nakapanood ka pa ng magandang sine. So, sa A-Giant, okay naman siya lahat. Okay naman yung Yung as in yung buong sinihan, maganda siya. Kumbaga, malaki yung screen pero yun nga, di ko mako-compare sa IMAX kasi wala din akong idea kung gaano kalaki sa IMAX. Pero yung sabi naman dun sa sa advertisement, ganun din yung niya, yung audio niya Dolby Atmos ba yun? Wow. Yung 3D yung Technical 3D daw yung sound. Kunyari kapag nagulat nga ako, akala ko may uwak sa loob ng sinihan kasi yung tunog nanggagaling sa likod na may mga ganun. Akala ko may nakapasok na uwak, yung pala sa sinihan pala yun. Galing nga eh. Pero iba na yung IMAX ngayon, Gabriel. Kasi IMAX yun, IMAX laser na. May ganun pang term sila. Na maganda na rin mismo yung screen. Malinaw-linaw na. Parang dati kasi parang projector lang siguro kung isipin. Compare ko na lang na sobrang malabo-labo pa. Ngayon, laser na. Parang cellphone na ganun. Oo. So, sorry kung tatanong ako pero i-rewatch mo ba to? Kasi sabi mo, di mo napanood sa di mo mako-compare sa IMAX. So, i-rewatch mo ba to ngayon? Kasi showing pa naman sa IMAX. May pera ka pa naman. Di ako pala ganun na parang never ko pa na-try mag-rewatch ng sinihan sa sine ng kahit anong movie. So Okay. siguro i-aim ko na lang yung sa 2027 kung may mundo pa nun na i-IMAX talaga or May mundo sana pa. mas may maisip pa silang mas matinding pakulo. Kasi 'di ba na-mention ko sa inyo na nakakala ko pag sinabing IMAX laser, may mga laser sa loob na kunyari gumamit si Party. Tanjiro ng parang kunyari fire dance technique, magpupula-pula yung laser sa buong paligid na parang Rialto nga sa EK. De, 4D yun. Meron yata ganang anime, ay sinehan. 4D pa. Sa BGC. Oo. Gusto mo try, sir? Or sa Greenbelt, alam ko meron din, 4DX. Sana, tayo, no? Sponsoran man lang tayo ng movie ticket. Inaano natin yung mga sinehan Nire-recommend natin Showcase natin, Kaya nga So yun, dahil pinag-uusapan na natin yung sine, tingin ko nandito na tayo sa category na spoilers. Kaya kung di nyo pa napapanood siguro yung mismong Demon Slayer Infinity Castle, tingin ko dito na tayo magtapos-tapos muna. Panoorin nyo muna kung ayaw nyo talagang kahit hint ng spoiler or mga na-feel namin during pinapanood namin yung mismong Infinity Castle na yung part 1 na movie. So, eto na yung time na yon. So, kung kayo siguro hindi pa rin anong tingin ko, kung okay lang naman sa'yo ma-spoil lang onte, tapusin nyo na tong episode. Onting kwentuhan na lang naman. Pero kung ayaw nyo na talaga, pinapaalis na namin kayo at balik na lang kayo sa susunod na episode ng Anime Angas. Oo. Ayan. Pero ito na nga, spoiler, na to, section na. Ready ka na, Gabriel? Oo, go na.
So, syempre, dahil nabitin nga tayo doon sa nahulog nung sa Infinity Castle. Ayoko kay hype, pero hype na hype talaga ako. Ang ganda nung ano. Siguro dito na tayo. Ayoko kasi mga spoil. Sa totoo lang. Lalo, alam ko may mga tao pa dito sa live na hindi pa napapanood. Pero, isi-share ko na lang din yung mga experiences namin ni Gabriel dahil parehas na naman namin napanood. Haba nung intro. Yung intro talaga ulam na eh. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam na kasi kita nyo na naman sa sa mismong yung trailer, kahit yung mismong mga tawag dito, yung mga posters na mahuhulog sila Tanjiro, tsaka yun na rin yung nangyari. Ito na sinabi ni Mochi na pag start ng movie, bakbakan ka kagad. Parang hindi ka na pinahinga-hinga konti. May unti pang hinga kasi may nagsalita-salita pa saglit yung may unti pang kwento, di ba? Tangina, pero Aimer kagad eh. May ganun kagad na dating eh. Di ko na kinaya. Parang nag-fanboy na rin ako na lumabas na pagiging anime fan ko na lumaki kagad mata ko nung kahit anumang sine. Ikaw rin ba ganun ba na Gabriel? Na feel mo dito? Parang yung tipo na yung kumbaga yung sa'yo lumaki yung mata sa akin, parang yung itim sa mata ko, yung eyeball ko, parang yung lumaki kapag kasi sa isip ko nga fresh pa yung mga nangyayari. So, sa isip ko, ito na yung nangyayari. As in, talagang kadugtong lang nung nangyari sa last ep nung Hashira. Kung saan talaga na iwan. Makikita mo pa yung iba kasi talaga kapag yung budget pang sine na yung animation na kita mo yung bawat details ng Infinity Castle, ganyan. Parang akala mo nasa loob ka na eh. Na pag akala mo malilipat ka ng upuan eh. Tapos, ang tingin ko, ang ganda lang din siguro talaga na stage na tong Infinity Castle. Parang ngayon lang din ako nakakita ng gantong final boss area ng isang parang lugar ng mga kalaban na ang ganda din ng pagkaka-animate din mismo ng Ufotable na 3D siya na ramdam mo talaga na infinite nga. Tama kayo dyan. Infinite talaga yung lugar. Tapos, dahil pahulog pa si Tanjiro, parang isipin mo, saan na mapupunta to? Paano mo masasalo? Parang ganun kaagad. Parang kung ano yung feeling nga nung nabitin ka dun sa last episode ng Hashira Training. Parang damay-damay tayong nahulog sa papunta sa Infinity Castle. Ang sarap. Hindi ko sarap na siguro yung word. Tindi. Ang tindi talaga eh. Siguro yun na nga. Gamitin na lang natin ng word ng anime angas. Napaka-angas talaga. Napakalupit. Hindi. Sulit yung bayad. Hayop. Animal. Tindi. Ganun. Oo. Ganun katindi yung feeling na shit, eto na, nandito na tayo. Parang after ilang years lang eto pa yun eh. Kasi, compare natin sa ibang anime na sobrang tagal lang build up. Eto, parang nabilisan na rin ako doon sa isang taon na yun. Parang, ganun lang, meron na kaagad nito. Ikaw nga, isang araw lang sa'yo. Oo. Saka, nagigets ko yung sinabi mo na na iba yung feelings na wala ko sa isip ko, pero nilalamon ako nung hype, pero isip ko muna yung hype na yung hype word. na lang siya. Di na niyo maintindihan eh. Pero siguro... Ay, yun nga. Oo, yun. Ano yun? Naalala ko na. Yun nga, di ba na-mention mo kanina na ito na yung lugar ng mga puro demonyo, gano'n, na lahat nandito na. Alam mo yung ramdam mo yung yung pressure na, tapos parang may taning pa sa kanila na ito na yung huling gabi. Talagang, ito na lahat, papatayan na lahat dito, gano'n. Na hanggang mag-umaga, ito na yung buong mangyayari. Kaya ramdam mo yung may feeling na pagka-dread, ganun. Wow, dread. Yun nga kasi na sa isang buong gabi na to, dito na matapos ang lahat. Though sa POV natin nga lang, medyo matagal dahil taon yung bibilangin natin. Pero kapag doon kasi niyan, gabi.
Parang yun nga, nandun ka sa loob ng Infinity Castle na baka kung magdedelulo ka, nakasilip ka lang doon sa mga binta-bintana doon na nasasaksihan mo yung mga nangyayari. Parang pakiramdam mo ka nandun ka na rin. Isa ka na rin siguro part ng Demon Slayer Corps or kung ano man tawag sa kanila na handa na makipaglaban. Kaya tingin ko talaga di lang naman ikaw yung nagdelulu dito. Feel ko yung mga fans din na nakasuot ng costume. Ganun na rin naging dating nun. Na handa na, ready na rin. Kasi kasi parang nadala ka din talaga kung nasan yung mismong Infinity Castle. Iba yung pakiramdam, yung music, yung animation, yung lahat. Nag-combine na hype. Tapos nag-live up naman sa hype lahat ng pakiramdam. So, pasok na pasok. At grabe nga. So, may nag-chat din dito kanina yung mga, hindi lang kasi yung mga Hashira yung nahulog. Kahit yung ibang mga normal na, Demon Slayer din, sinama. So parang final battle na rin talaga na matibay na lang dito sa final stage na to. So, na-build up na sa atin Walang FOMO. Pero, siguro, may nabasa din kasi ako dito na, but parang yung iba hindi din sinama. Parang choosy din yung yung, tingin ko may mga loopholes na lang talaga sa kwento. Na, kunwari si Tengen daw, hindi na teleport, tsaka yung, yung ibang mga Demon Slayer din na assistant, hindi. Siguro para magbantay, ganun. Kaya, sabi ni Cream Cat, hindi lang daw mga Hashira ang nahulog. Ako rin sa'yo. Yung pala. Kaya, sabi ni Perry, retired na daw, kaya di na sinama. Kasi, alam din nila Musa na wag na palabanin yan, wala na. Di na kailangan ng screen time yan kasi maganda na pinakita niyan nung isang season eh. Gano'n. Wag na yung mga yan. Siguro loopholes na lang yan, pero gano'n talaga. Okay na rin sa akin eh. Di ko na sagutin eh. Ano yun? Hindi. Kapag ganun kasi talagang sinususpend mo na yung disbelief mo na wala ka nang paki. Ako nga di ko naisip yung mga sinasabi mo dahil parang sobrang invested na ako sa mga nangyayari na sa isip ko nga bakit biglang nandito sila yung namamaril, yung ganyan. Parang dapat di naman siya kasama dun sa mga ganun, pero sa isip ko na lang na basta kung sino lang yung mga yung mga bida. napili, ganun. Ay, may sagot naman si Mochi pa dito. Yung mga na-trace lang daw nung mata, nung gitarista, yun lang daw yung mga nasama. Okay. O nga pala yung mga lumalakad-lakad na eyeballs. Na natin no? So, sila na, ubusan na talaga eh. Kung Demon Slayer ang mauubos, o kaya yung mga demonyo. Kaya, hype na hype. Pero, wag na natin yung buong mga nangyari, ang labanan pero, bawal humingi eh. As in, dala kang, ang ganda din. Di ko nga alam, baka Ano yun, Gabriel? Kung baka nakanganga lang ako buong palabas eh. Sobrang, alam mo yung mga kasamang nangyayari na wala ka nang pake sa isipin ng iba na ito baka sa isip ng iba, ito grabe fanboy na fanboy. Talagang nakatutok lang ng nakanganga at baka tumutululaway, ganun. Pero ganun kasi talaga yung feeling. Sana na-share din namin yung ganung feeling sa inyo. Kung sa mga nakapanood na rin. Iba talaga na parang habang nanonood ka, kailangan, di mo na din dapat kinikritik kasi nandyan na sa mukha mo yung kwento. Parang sinubo na sa'yo lahat. Huwag ka na magtanong. Ito na yan. Ganon. Parang hater ka na kung magtatanong ka pa or maghahanap ka pa ng butas dun sa palabas. Kasi mahahanapan mo yung ng mali yung palabas. Pero kapag turn off mo talaga yun na nga sabi, yung suspension of disbelief na, parang enjoyable na movie na lang talaga siya. Tapos ang maganda pa dun, walang commercial, yung pacing sobrang sunod-sunod, sobrang, sino ba? Seamless lang, no? Parang, naglalaban na, tapos ito sa kabila, may laban din. Shit! Parang comments ko. Tangina kasi. Ang sarap. Parang gano'n, no?
Tangina, kung mag-isa lang ako, pwede ako sumigaw dun eh. Kasi syempre medyo nahihiya rin ako. Parang i-cheer mo yung mga anime character na, sige pa! Oo. Kasi syempre, ayaw din natin maistorbo yung yung ibang mga anime fans din na nanonood. Nakahiyang moment nga ako dun eh. Nung Ano yun? may ako dun, parang nakakainis ako nung nanonood ako sa sinihan. Though ano pa lang naman, to, simula pa lang. Eh, so, di ba, common naman sa sinihan siguro kapag di pa nagsimula yung palabas, medyo maingay pa, ganyan. So, tapos pag nag-play na yung palabas, medyo tatahimik na. So, maingay-ingay pa. So, sinabayan ko yung yung intro. Tapos biglang tahimik lahat. Ako lang narinig na gumanto ako. Niplex! Biglang tahimik lang yung buong lugar. Boses ko lang yung na malakas na ganun. Kaya ka. Kaya ka. Pero okay lang yun. Aniplex up. Kasi akala ko maingay pa rin. Biglang, ang biglang tahimik na seryoso na panooran eh. Okay lang. Okay na, di na nila maalala yun kasi pagkatapos na tugtugan eh. Ano na eh. Parang onting kwento-kwento. Oo. Puta. Basta yun. Feel ko na hype din naman kayo. Tsaka daman-daman nyo bawat di ko maano yung word eh. Yung bawat tampal ng espada. Yung ting. Di ko ano tawag. Oo. Ina. Gago. Pangapagpatay ng shit. Antindi talaga. Tapos yung kasi kita naman natin na sabay-sabay sila nahulog pero hiwa-hiwalay sila pero may partners din. Tapos maganda yung combination din ng tag team kung sino maging mga magkalaban, ganun. Yun lang nga tingin ko, wag lang tayo ma-spoil doon sa mga mangyayari kasi may isang part doon sa movie na bitin pa. Yun yung pinoproblema ko doon sa buong movie na parang paano kaya matatapos to, parang magiging maganda ba yung cut nito para sa susunod na part kasi kung hindi maganda yung tapos hindi na resolve yung iba, 2 taon nga pala hihintayin natin sa mga tao dito. 2027 pa yung susunod na movie. So tangina, paano yan? Handa ba tayong hintayin yung ganong katagal? Hindi pa nare-resolve yung isang kwento doon. Tingin ko may spoil tayo. Hayop. Pero sana hindi na tayo may spoil. Tingin ko naman mag-die down naman yung hype pag siguro tapos na i-air yung kumbaga kasi magkakaroon ng sa mga hindi nakakaalam dito. By next month yung Jujutsu Kaisen movie naman yung ipapalabas. So palit kumbaga iba na yung kumbaga flavor of the week. Ganun siguro. So hopefully sana ganun para kahit paano malihis yung kasi ngayon ang dami pa rin talagang out of context spoiler. Totoo nga, nakikita ko na rin. Tsaka kahit out of context sila, gets ko na eh. Syempre, nakakainis lang. Pero ganun talaga. May mga susunod nga na movies kaso di siya ganun ka-hype eh. Sa Jujutsu na palabas na napanood na natin yun eh. Parang i-replay lang. Tapos yung mga SM talaga. Sana sponsor nyo kami. Yung Ghibli films. Lalabas pa. Ghibli. Tapos may Detective Conan Studio pa. Fest. Lalabas. Tsaka Chainsaw Man. Tapos May nga sila parang anime hindi nga parang may tawag sila doon na anime block. Parang lineup ng mga puro anime block na puro anime ipapalabas nila. Parang dati 'di ba sa GMA mo lang yan. Ngayon sa sinehan na. Ganun na yung magiging. Detective ko, hintay mo pang itagalog dub eh. Kapag bago magmahal na araw, doon mo lang mapapanood yung mga movie ng Detective Conan. So, pero yun nga yung magiging line-up. Tingin ko hindi pa matatapos yung yung magiging hype na tong Demon Slayer. Tingin ko nga aabot pa ng 2 linggo yun. Ganyan, 3, 2. Kapag habang may nanonood, di ba? Kasi, ang pagkakaalala ko din, SM lang nagpapalabas ng anime movie dito. Tapos, biglang makikita mo, Ayala, pati Robinsons nakisabay. So, ganun talaga ka-hype. Kanya-kanya pa silang ng pakulo. Kasi ewan ko kung nakakuha ka ba ng freebies.
SM Mm. ticket. Mga poster, Ano gano'n. yung nakuha mo? Meron tayong ano, Oo, may mga cards tayo. souvenir. Oo. And, yun nga sa SM nga daw, cards. Tapos sa Ayala Malls, yung poster na, ewan ko kung anong size yun. Then, sa ibang lata, may mga kanya-kanya din silang pakulo. So, alam mo yun, talagang nag-effort sila na para dito. Mm. So, ganun na siya ka-acceptable. Kaya nga. So, wala, ang ganda lang. Kahit yung mga promotional material, kahit yung marketing siguro din, maganda. Na yung mga standees, Mm. yung kahit sa Yun mga nga. billboards or Oo. ganun, parang, may Demon Slayer na movie. Kahit siguro yung mga taong hindi alam Oo. Demon Slayer, mapapanood eh. Ano to? Papatingin eh. Sakto Mm. lahat eh. Ang ano eh, Kasi parang oh. first Go. Ano? Kasi parang first time nga nangyari na gano'n na parang pupunta ako sa may Cubao, may malaking billboard ng Demon Slayer doon. Tapos, yung sa mga mall, may mga ano, yun nga, sa mga bus nung naalala ko nung papunta akong PTEX, yung mga bus na may mga advertisement na yung buong bus naka-paint ng ano, ng Demon Slayer. Isip ko, mga 10 years ago, malabong-malabo, imposible mangyaring kunyari, Naruto, igaganito. Mm. Ibang panahon na talaga yung old man. Iba na talaga. Oo. Pero ang ganda, nakakatuwa din na ano siya, parang acceptable siya sa casuals. Sana lang din sa mga future animes din may pumalit. So natutuwa ako dahil napag-usapan natin sa podcast Gabriel yung Attack on Titan na parang generational anime siya. Kahit pa Demon Slayer din na umaangat siya dito sa mga listahan na to. So sa mga susunod pa kaya, Oo. parang ang hirap taasan ng mga gantong ano, yung mga bar na nire-raise na itong mga anime na to. Pero hopefully din, Mm. kailangan nung ganong simpleng formula, madaling i-digest, tsaka maganda yung drawing eh. So, sana may sumunod pa dito sa mga anime na to. Tingin ko kasi, sorry sa mga fans ng Jujutsu tsaka Chainsaw Man, parang malayo pa sila dun sa ganong level. Di pa nila nabibuild up Oo. masyado yung mundo nila. Tsaka iba din yung kwento eh. Di siya ano eh. Mm. Parang pang edgy siya na Ang ano edgy eh. yung No? JJK Kaya eh. nga eh. Hindi siya. Oo. Kasi di ba yung sila Nezuko kayang anuhin. Kaya mo yung market sa mga bata. Yung ganun. Pero yung Jujutsu parang mahirap pa. So, teka lang, di natin masyado na pag-usapan yung movie ah. Onting sa, ano na lang sa movie. May part kasi sa movie na parang hindi siya pa pwedeng panoorin ng bata. Yung tatay ni ano. Yung mga kwento na ganun. May mga parts lang na medyo dark pero siguro maiintindihan na rin siguro ng mga fans yun. Tsaka, ano pa ba? Siguro yung mga, ano pa bang gusto mo ikwento dito, Gabriel? Kahit wag mo masyado i-spoil. Mga highlights na sa mismong movie na pinaka nagustuhan mo. Isa na lang. Hindi pala highlights. Highlight lang. Para pasok tayo. Uy, Gabriel. Nandiyan ka pa ba? Nawalan ako ng ano. Nawalan ako ng ano. Pakitag nga siya. Nawalan ako ng kausap dito. Oras na niya. Nahulog na nga doon sa Infinity Castle. Siguro kahit habang wala siya, ako na lang din siguro mag-share ng mga ganap. Or kahit yung mga ano natin, yung mga tao dito sa chat. Baka kayo gusto nyong ano, mag-share ng mga siguro kahit highlight lang o mga memorable moment nyo doon sa movie. Without spoiling ha. Yung mga ano, mga nagustuhan yung nangyari doon. So, teka. Ano sabi dito? Na-disconnect ako. Wala siya. Napunta ako sa Infinity Castle, sorry, may nagtonk. Mm-hmm. Anyway, ayun lang, tatanong ko lang din, parang ito yung ano, elephant in the room na tanong. Umiyak ka ba? Hindi eh. Hindi ako na, parang nanggilid pala ako. Pero, sa mga hindi nga nakakapakinig na itong anime angas. Well, first time ko lang naman mag-host. Nanggilid ako dun sa angas nung pinakaunang intro eh.
Doon ako nang gilid talaga nung Doon lang. kay Aimer. Doon ako na sa hype. Parang pag naghalo na yung kilabot tsaka yung feeling sa akin na tangina parang sarap mabuhay. Parang ganun yung doon ko na yung panggigilid eh. Pero doon sa mga emotional parts hindi masyado. So doon sa hype na yun, Mm. parang satisfying ganun. Doon ako nang gigilid. So, pero doon sa mga sad parts, mukhang hindi ako dapat yung tinatanong. Kaya ibabalik ko sa iyo tanong mo, ikaw ba naiyak ka ba? Ito na masabi ko. Alam mo yung lumabas kami sa sinihan ng mga tao doon, lahat sinisipon. So, Hmm. kasi ewan ko, parang ko, namagangata mata ko eh. Hindi niya kinaya. Hmm. Alam mo yung yung iyak na yung ganong iyak na naghahabol hininga. Oo. Na parang akala mo nanonood ako ng When Life Gives You Tangerine. Parang ganun yung level na iyak na yung magalang ka na nahihirapan kang huminga. Ganun yung feeling. Pero feeling ko kasi, yung mga, ewan ko kung baka ako lang kasi medyo medyo OA ganun. Pero ganun kasi ako manood eh. Sobra akong yung ini-immerse yung sarili ko. Mm. Kaya nga siguro tawag sa akin, di ba, iba dito na passionate man. Very passionate. Oo. Maintindihan din naman kung gano'n yung na-feel mo. Hindi naman sa ko yung mga tao, pero medyo may sad part din dun sa dun sa Demon Slayer movie. Kasi, sorry, kukumpara natin to sa yung mga dating demon sa Demon Slayer. Siguro may dating talaga tong naging kwento, yung backstory ng kalaban. Tsaka, eto, alam ko na pagkwentuhan na natin sa Discord server to, Gabriel, pero i-bring up ko na rin dito na parang yung formula ng Demon Slayer sa mga demons nila, medyo hindi ko nagugustuhan na pagkatapos mamatay ng demonyo, dun palang kinekwento yung backstory niya. Parang hindi na siya nagiging relevant sa akin. Parang, sino ba tong kalaban na to? Tapos, mabait pala siya dati, ganun. Tapos, ganun yung kwento niya. Tapos, mga susunod na episodes, di na siya babalik. Na, sino ba to? Parang, ba't kasi pa natin pinag-usapan siya? Ganun yung naging, lalo yung mga unang demonyo talaga na, nagnakaw lang. Malikot Mabutaw lang yung lang. kamay. Ganun. Ganun yung mga kwento nila. Tapos yung isa, basta mga nakakaano pa yung pamilya. Pero, sorry, syempre ganun yung nafe-feel ko nun. Pero yung dito sa movie kasi, pinalitan nila yung formula na habang nagbabakbakan, habang may hindi yung pagkatapos maganda yung pasok ng mga yung mga kwento ng backstory. Kahit nga yung backstory ni Tanjiro, eto hindi na siguro spoiler to, na nakwento ni Giyu na ang laki ng improvement mo. Dati parang pinagtatanggol mo lang yung yung kapatid mo. Kasi 'di ba siya yung unang yung kahit alam na natin yung part na yun, yung naka-kneel down si Tanjiro. Kahit lahat tayo na-experience naman natin yun. Nagmakaawa siya na wag patayin, di ba? Parang bumalik sa atin yun yung backstory na makaka-relate tayo dahil alam natin nandun tayo. So, siya, pasok siya. Ang ganda lang. Ayun, may nangongontra sa chat. Pero ikaw muna, Gabriel. So, naiyak ka? Oo, as in yung nga, alam mo yung iyak nga na OA na akala mo binibidyohan ka para umiyak ng ganun. Pero genuine yung iyak talaga na ganun yung nararamdaman ko na na ang ganda kasi ng pagkakagawa. Kasi may ligaw ako sa mga ganun na mga kasi nung sa mga season 1 nga, ganun yung formula ng Demon Slayer na para siyang anthology na bawat episode iba-iba yung demon na ini-encounter. Tapos alam mo yun sa dulo, kahit napakasama ng mga ginawa nila, biglang ano ba't ganun? Parang di napatawad mo na siya kahit napakalala ng mga ginawa niya, ganun. Talaga ba? Mapagpatawad ka pala. So, mapapatawad mo ba ang Mugen Train yan? Anyway. Sige, saka na natin. Ewan ko, parang ang labo eh. Siyempre, nasa na rin. Hindi, parang ewan ko, baka kasi yun yung gusto nung Demon Slayer na na
kahit sinong villain or ano, parang may pinag-ugatan yung pagiging masama nila na hindi sila naging masama dahil Mm. masama lang sila na pinanganak silang evil agad. Parang may nag-cause bakit sila naggaganon. So, Mm. yun na ano lang, Siguro, na demonyo lang sila. siguro nga din makaka-relate ka talaga kay Tanjiro kasi si Tanjiro nga yung mapagpatawad na main character din. Ang ano niya, Oo. ang galing niyang, ewan ko, no, siguro ano, sorry, generic, para sasabihin ko yung character niya. Pero pasok siya sa pagiging isang shonen, ano, main character talaga. Ganun siya. Kaya, Mm-mm. sakto din siya na parang kahit mapakalaban or kakampi, papatawarin niya. So, ang ganda na lang nga din siguro ng ano ng kwento, ganun. Pero kung aawayin natin or ano natin, parang iisa-isa, ninitpick natin lahat ng mga pangit sa Demon Slayer, eh, madami talaga tayong mapapalabas. Pero, the movie as a whole talaga, maganda. At okay na rin yung naging putol hanggang yung doon sa kwento na yun. Kung kailan naiyak si Gabriel, Mm. kung kailan natapos yung parang ano na rin siya, ano na rin. Okay ng pause, tapos next 2 years na lang. So, tinanggap ko na lang. Saka, ano, Ano yun? Ikaw? saka, di ba, after kang payakin, parang binigyan tayo ulit ng ano, ng ikaka-hype. Kasi, yun na yung, ano, hindi naman spoiler, pero parang yun na yung mga gumagalaw-galaw na ulit yung, ano, yung mga, Susunod. yung mga Infinity Castle. Tapos parang tinis ka na ulit na ito na yung mga aabangan mo na ito na si, ano, si ganyan. Tapos, pinakita na yung, ano, si Muzan, ganun. Talagang, ganun yung style nila na, ano eh, parang, see you in 2 years na ito yung, ano, beaten na hindi ka lang parang ilileft na ano na nakakayak na parang yung ending niya ganun lang talagang hype pa rin yung ending na abangan mo ganun. So, Parang makikita pa tayo ganun. after 2 years, ano? So, siguro doon na tayo sa part nga. Ano ba ang ine-expect mo bilang hindi mo binasa yung manga, tsaka mag-aabang ka ng 2 taon. Tsaka 4 na taon para matapos kasi 2029 yung final, ano, Oo. final movie. Anong mga expectations mo pa dito, Gabriel? Mas madadami pa rin ba? Ano tingin mo? Feeling ko parang nakakatakot nga yung mangyayari sa 2029 na feeling. Hindi naman nakakatakot in a sense na ano na isang takot pero yung alam mo yung nakakagulat yung mga pwedeng mangyari na baka ma-break nito lahat ng records ng anime in terms of ano, kunyari, gross ng ano, ng cinema ganyan kasi yung 2 years na yan na ihintayin natin, dadami pa yung magiging fans lalo niyan kasi may word of mouth na kakalat na eto ang ganda nito ganyan, mas magkakaroon pa ng mga siguro yung mga bata ngayon na hindi pa napapanood tapos susubaybayan nila yung ganyan. Abangan nila yung ano. Kaya feeling ko by 2029, baka, ano ba, maging legendary moment. Ganun yung na-anticipate ko eh. So, Kaya pinanood ko din to eh. so ina-expect mo mas madami pa manonood talaga? Ako, para sa akin parang, Ikaw, baka baliktad na, baka mag-die down yung hype na baka may ibang pumalit. Kasi, ang tagal eh. Kung siguro yearly kaya eh. Pero yung gantong matagal yung hintayan, tapos may mga mag-i-spoil pa. Kasi ito kasi, first pa lang sa trilogy. Pero pag unti-unti kasing, yun na nga, alam na ng mga kwento, tapos may mga spoilers pa ng mga loko-loko. Siguro may mga magli-leak din ng mga, ng movie. Parang, kinakabahan din ako na tumaas pa ng tumaas yung view count nito or mga manunood. Pero, titingnan pa rin natin kasi yun ang naman yung future. So, may isa pa akong gusto pag-usapan bago natin tapusin tong episode, Gabriel. Kasi may nabasa din ako na posible daw ma-nominate sa Oscars tong Demon Slayer. At meron din mga facts din dito na eto, sined ni Perry na Demon Slayer has surpassed Titanic's earnings talaga ba? Pero di ba ang taas na parang para sa isang anime posible pang ma-Oscar pero di mo ba kaya manalo nito?
Ikaw, Gabriel, bias ka ba? Um, um, kasi medyo sa Oscar kasi 'di ba talagang medyo ini-snub talaga yung mga anime na ang baba ng tingin. Medyo may malaki silang kalaban kasi na movie din, yung K-pop Demon Hunters na na makalaban yan sa Best in Animation. Hmm. So magkakalaman na lang kung kasi di pa pinapalabas sa US yan eh. Pagkakalam ko September pa siya ipapalabas. So dun magkakalaman. Mm. So maglalaban Medyo talaga, FOMO no? pa yung mga medyo Pero, FOMO pa yung mga kasi idadub pa yan eh. kaso iba yung kalaban din sa na K-pop Demon Hunters nga ngayon. Antayin mo nga. na 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 na. Yeah, may solo pop. Kumanta nga talaga siya. Parang alam ko iba pa target market nitong K-pop Demon Hunters na kahit yung mga batang bata talaga ay pinanood. Kaso, ang streaming, yun na siya, movie streaming Oo. siya. Ito, movie talaga na pinalabas. Pero tingnan natin kung anong parang mananalo. Soda Pop ba o yung si Aimer tsaka si Lisa. Kalista. Oo. Nag-combo no? Opening tsaka ending, ang tindi eh. Basta, ang ganda ng buong kung di nyo pa napapanood, highly suggest na manood kayo or palibre kayo kay Gabriel. Hanap kayo ng mga kasama nyo sa sinehan kasi available pa naman sa lahat ng sinehan nationwide. Kala mo, promoter. Itong Demon Slayer. Kala mo bayad ah. Kaya nga eh. Pero, Siguro siguro, kasi justify yung pagkukwento natin eh. Parang mas okay talaga kapag na-experience nila kasi parang kinukwento lang natin na kung na-experience natin. Pero I'm sure iba yung kapag nandun ka sa sinihan. Iba talaga eh. oo, mas Hindi maganda. paliwanag eh. Mas magandang ma-feel nyo lang din kasi kesa one by one namin yung mga nangyari. Kasi kung gusto nyo nung yung parang analysis ng bawat nangyari, kaya nyo nang gawin yan eh. Napanood nyo na rin eh. Pero yung feel, yung hype Oo. na naramdaman, tingin ko hindi natin kayang i-replicate lahat yon. Kasi lahat tayo, ano yan, Oo, tama si Machi, experiences. Oh, di dito yan, hindi yung mga analysis, wala dito yan. Oo, lifestyle podcast to. Tama, tama. So, nandito na nga tayo sa outro, tsaka mga natutunan, conclusion. Ano man natutunan mo ngayong episode, Gabriel? Kaya mo ba summarize lahat ng nangyari? Hindi yun lang na diba? Wala akong maisip eh. Siguro nga, panoorin na lang nila para gets nila yung sinasabi natin na ano yung feels na kakaiba. Na dun mo lang ma-experience kapag nandun ka na sa mismong sinian. Oh. Kasi parang kaya din namin ini-spoil yung mga nangyayari kasi alam namin na deserve nyo ma-experience yung naramdaman namin. Baka nga umiyak din kayo or mapasabi din kayo ng ang sarap Oo nga. pag habang nanonood kayo. Tang ina shit. What the fuck? Yun ba talaga nangyari? Ganun. Oo. Ang ina, iba. Ibang klaseng palabas yung napanood natin na yun. Pero same naman din sa mga sinabi ni Gabriel. Kailangan to see is to believe talaga. So, may reason yung hype. Hindi siya, kasi before namin panoorin to, sabi namin, i-hype na lang natin sarili natin para hindi sayang yung bayad. Pero ngayon, tingin ko di naman kami nag-a-acting ni Gabriel na genuine talagang natuwa kami doon sa sine. Di ba? Matatansyan nyo naman kung nag-a-acting na kaming natuwa eh. Oo. Kasi kung nagpapanggap lang kami na, uy, sulit na sulit yung 500, yung mga ganun. Hindi eh. So, pero totoo talagang sulit. Pwede pa kang panoorin ulit. Libre Parang naman. meron ka bang regret na hindi mo siya sa IMAX pinanood? Mga ganun. Na bakit mo siya parang dineprive mo yung sarili mo na nag-normal 2D ka lang tapos narinig mo yung mga or nabasa mo yung mga sinasabi dito sa server na ang pinaka-perfect na experience na panonood dito is through IMAX. Through IMAX tsaka kailangan nasa gitna pala kayong pwesto ng IMAX kasi yung mga 3D sound na yun, kapag nasa gilid kayo, may feel nyo talaga, nasa gilid kayo.
Pag nasa gitna, parang nandun talaga kayo dun sa buong kwento. So, try nyo na lang din. Ewan ko, magpapamigay yata ng ticket. De joke lang. Wala pa, di pa namin kaya. Pero pag nakahanap din ng sponsors. Tsaka, yun din sa mga first time makikinig ng Anime Angas. Dahil live tong ni-record, yung mga analysis tsaka yung mga, siguro yung mga hindi nyo napakinggan dito sa Anime Angas. Tingin ko, nabiting kayo sa mismong episode. Pwede nyo man i-comment mga hindi namin napag-usapan ni Gabriel, or pwede din kayo sumali dito sa Discord server kasi after nitong episode ay magdi-discuss kami ng onti pa sa After Dark, mga hindi na kasama sa podcast, 'di ba? 'Di ba, Gabriel? Mm-mm. So yun, Yeah, oo. ayun na tayo. Shout out na lang or may gusto kayo promote, Gabriel. Oras mo na. And so, shoutout ko muna yung mga live listeners natin ngayong episode na sila Conflicts, si Wax On Wax Off, si Neko, si Hachi, si Sarum, si Merc, si El Idolo, si Machi, si Dre, si Rao, si Creamcat, si Ninja Kudos, si Midori, si Akari, si Eri, si Yuki, si Mochi, si Jihan, si Sheila, si Perry, si Fake, Jang, and si Spika. Ayun. Ikaw, may gusto pa ba yung promote? Ayun, so papromote ko lang din yung YouTube channel ko na Gabriel Anime Review. And pwede nyo rin i-like yung Facebook page ko na, yun, Gabriel Anime Review din. Doon ako madalas nagpo-post. Mas active ako doon. Yun. Chat tayo doon or kung ano man. Ayun. So, maraming salamat sa pakikinig ng Anime Angas. Siyempre, dahil nakikinig kayo na to, pa-follow ng Anime Angas sa Spotify, Apple Podcast, at saka pa-like na rin na to sa Facebook page ng Anime Angas. Tapos, siyempre, subscribe na rin kayo sa YouTube channel ng Anime Angas kung saan posibleng magka-video format itong na to. Doon yung makikita yung video ng mga susunod na podcast episodes. Talaga ba magkakaroon? Tsaka may mga niluluto pang mga susunod. So, kailangan talaga mag-subscribe kayo sa YouTube. Kasi madami kayong makikita doon mga ganap-ganap. So, ayun. Ikaw, Gabriel, may ano ko pa ba? Di wala na. Sabihin ko lang, Sir, tapos na po. Ano yun? Pero yun, sige, magpapaalam na kami ni Gabriel. Hanggang sa muli. Okay, bye-bye.